Hello po, magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmland. Nandito po ako sa San Pablo City, Laguna. Meron po ulit akong isang property na ipapakita sa inyo at nakakatuwa po kasi maganda po itong property. Madami pong tanim, patag na patag po at meron pong bahay bakasyonan dito. So ayan po yung property. And ito po yung right of way, galing po doon sa labasan. Mga ka-farmland, maganda naman po, pasok naman po ang sasakyan dito sa property. Depende na nga lang po talaga pag yung medyo mahihirapan lang po dito ay yung mabababang sasakyan, yung mga lowered po. So ayan po yung boundaryhan nila ng kalsada. Ayan. Ito po yung pinaka right of way. So kung nakikita po natin, yung pong dulo na ang bakod, galing po doon. Papakita ko po. Yan po yung boundaryhan ng property. Andyan yung muhon sa may bakod. So ipapakita ko po sa inyo doon. Pupunta din po ako doon. Yan. Ang lalaki na po ng mga nakatanim dito na mga mahogany. Yapos na po ng isang tao. Nakakatuwa po kasi ito pong sa harapan niya, yan po ay may bakod na. So maayos naman po yung bakod. Aayusin na lang po ay yung gate. Yung gate, ayun po yung gate. Mga ka-farmland, estimated po na frontage niya dito sa right of way o dito sa kadaan ay nasa 80 meters frontage po. Yan, madami po itong tanim na lansones, may rambutan po, may mangustin, meron din pong ibang fruit bearing trees. May niyog, may saging. Ayan po siya. So, ang reason po kung bakit ipinagbibili na itong property is dahil hindi na po naaabiyad or naaasikaso nung owner. Malayo po kasing owner. Minsan po, Pangasinan, minsan daw nasa Baguio. So, nag-decide sila na ipagbili na lang po itong property. Ito po ay 2.9 hectares po. And title property, located po ito sa San Pablo City, Laguna. Pakita ko po sa inyo yung boundaryhan o yung dulo ng property. And mga ka-farmland, ito po ang kapaligiran dito. So hindi po dito crowded. Meron mang kalapit bahay pero doon po sa dinaanan namin, nag-shortcut kasi kami doon. Meron pong 2 bahay doon. So iyan yung kapaligiran dito. Ayan, ganito po yung daan dito. So, pakita ko po sa inyo para from the start pa lang, alam nyo po kung anong itsura. Yan naman po mga ka-farmland, nagkakatubig, nagpuputik pag naulan lang po. Ayan, yan po yung dulong boundaryhan po ng property. Ito naman po yung daan, palabas po doon, papunta po sa may barangay road. Tapos ayan na yung property. Ayan. So babalik po tayo doon at lilibutin po natin ang kabuuan po ng 2.9 hectares. So maganda dito mga farmland, hindi po maingay. Tahimik dito, tapos nakaka-relax at nakakatuwa din po kasi sobrang daming tanim na fruit bearing. Yan, tapos ayan yung mga mahogany po. Pwede po mapakinabangan yan kasi pwede po yung gamitin furniture, hamba, pinto, papag, yung mga ganun po, pwedeng lamesa, upuan. Tara, tayo ipapasok sa loob ng property. Yan po ay may linya ng kuryente. May source din po ng tubig. Yung deep well nga lang po, meron pong palitin doon sa motor. Ito po yung entrance mga farmland.
Ayan. Ano pa yan? Yan po sakop ng property pa yan. So, hindi lang po pala 80 meters. Hanggang doon pa po pala. So, estimated po mga 120 meters frontage po. Yan. Yun po mga puno ng mga rambutan. Nilagyan po nila ng mga bench. Pero dahil nga po wala nang nag-iintindi, wala pong nag-aabiyad, wala po dito yung owner. So, napapabayaan lang po. And meron po naman nagbabantay dito si kuya. Tinatabas-tabasan. Nagtatabas nga po siya kanina, naabala po namin yung nagbabantay po dito. Yan, maririnig nyo po, huni ng ibon, kuliglig, and uwak. Ayan. So, yun nga po, napakadami pong hinog na rambutan. Andun pa. Yung bahay po, malaki siya. Pero 2 kwarto po. Then, with CR. And may isang CR sa labas, kitchen at dining area. So, naka-octagon siya. Yung taas naman po, lahat po yan, naka-terrace lang po sa lahat, sa loob. Wala pong kwarto. Open space po. Yan. So, ayan yung gate. Nasira na nga lang. And ito yung property. Patag ang property po, hindi po binabaha. Ito po ay ilang minutes lang po sa SM, sa BIR, sa Toyota, sa Honda, and sa Maharlika Highway. Malapit lang po ito. Ayan. Ito po yung kanilang bodega. And ito po yung tangke ng tubig. So, mayroon po ditong pinaka court. Pwede pong gawing basketballan. Yan. Pwede pong gawing parking, bilaran ng palay. Kung ano man po yung gustong gawin dyan sa cemented court na yan. Yung nagbabantay po dito ay unti-unti na po niyang nililinisan or tinatabasan. Ayan, meron po mga niyog, papaya. Ayan, sako pa hanggang dun. Dito lang po talaga sobrang daming aso, kaya hindi ko po kayo madadala. Napakadaming aso, nasa 10 ata yun, sumusugod sila. Ayan, may area naman po dyan na kukunti pong nakatanim. Depende na lang po sa makakabili kung anong gagawin nila dito sa property. So, ayan po siya. Ayan, yung kwarto po is with aircon. Ayan mga farmland. So, ito yung bodega nila. And then, ito po, provision pala yan. Gagawin sana nilang basketball court. So, hindi na nga po natuloy. Gagawin nilang half court sana. If ever po, yung makakabili, sila na lang po yung magpagawa. Ayan po. For clarification, mga ka-farmland, katatapos lang kasi na mag-usap nung owner. Na-contact na po kasi nung katiwala. Ito po ay 28,288 square meters po. Hindi po 2.9 hectares. So, yun lang po. Pasensya na po kayo kasi itong pagkakaalam po nung katiwala ni ma'am ay 2.9 hectares. So, 3 title po. Clean title lahat. Hindi po pwedeng isang titulo lang ang bibilhin.
Mamaya po isasend po ni ma'am sa akin yung copy ng title. Ayan, kabuuan po niyan. And then papunta pa po doon. Ayan, hanggang dun pa po yung property. Kasi ayan po mga farmland, kung makikita nyo may bakod siya. May bakod siya paikot. Papunta pa po doon. So tara, at atin pong galain or ikutin ang kabuuan po ng property. Ang presyo po nito mga ka-farmland, 32 million, negotiable. And sa presyo po ni ma'am is 32. Sagot po niya ang capital gains. So madami din pong bunga ang nyog and madami pong bunga ang mga lansones dito. Lansones, rambutan, mix po dito, tsaka po mga niyog. Hanggang dun po yan, may bakod po kasi. Napapalibutan po ng bakod mga ka-farmland. May kalabaw. Mukhang galit yung kalabaw. Yan po yung bakod oh. Paikot po. Tuwa mga ka-farmland yung bunga ng lansones oh. Maganda po ito, patag. At mga ka-farmland, hindi po binabaha. Located po ito sa Barangay San Crispin, San Pablo City, Laguna. So ayun po yung bakod. Ayan po yung bakod niya. Ang bakod po nito is hollow block hanggang bewang. Then pataas po is tobo na may cyclone wire. Ito po mga farmland ay located sa San Crispin po ng San Pablo City, Laguna. So, ilang minutes lang po ito sa SM San Pablo, sa Maharlika Highway, and estimated po may 1 kilometer galing po doon sa main road po ng Barangay San Crispin. So, malapit lang din po ito doon sa kabablog lang po namin, yung vlog 498. Kakatuwa po kasi malinis po yung titulado po, tapos kumbaga hindi na siya ganun kamahal kumpara po kasi meron pong bahay, may improvement. So yung bahay malaki po. Ang tansya ni ma'am yung bahay niya ay nasa 350 square meters yung floor area, tapos up and down siya. Yun nga lang po yung taas is terrace po. Ito naman po, yung damo naman po, yung mga baging-baging lang. So, yan po naman ay madali lang pong
tabasin. Imawer lang po yan. Ilang araw lang po itong tabas o linis. Maganda na po ito. Aling itong property na ito. So pag naayos lang po ito, kitang-kita lang po yung kagandahan ng property. Para po sa mga client namin na naghahanap po ng gagawing bahay bakasyunan, ito po, meron na po kayong bahay. So hindi na po kayo mahihirapan na magpatayo pa. Okay din naman po kasing bahay, pero depende nga po sa makakabili kung anong choice nila. Kung sila ay gusto magpatayo ng sarili nilang bahay, o depende po kung gusto pa nilang dagdagan po ito na para gawing swimming pool, gawaan ng swimming pool. Papunta naman ako dun sa may kabila dun, mga ka-farmland. Ayan po yung bakod. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na ang property po ay may bakod. Yung iba lang po mga farmland ay nasira na. So tutuloy i-repair na lang, tapos po yung iba naman po ay putol yung bakod, so itutuloy na lang. Pero ayan po, ganito po ang itsura niya. Kung ano po yung bakod sa labas, sa harapan, ganun din po. So padiretso dyan, kasi sako pa po yun ng property. Tapos pa letter L dyan, pa eskwela, tapos dediretso na po yan hanggang doon sa kabila, palabas po dito sa may bahay. Ayan, so mga farmland, ito po yung bahay. Ito yung bakasyonan nila dito. Ayan, may mga ilaw, may mga solar. So, ayan, naka-open siya. Kasi naka-octagon. Ayan, pwedeng receiving area. Tapos may dalawang malaking pintuan. And doon tayo papasok kasi dito po bukas. So, ililibot ko kayo dito sa kabuuan ng property dito sa bahay. Ito po yung house tour natin dito sa 2.8 hectares. And mamaya ko na kayo dadalhin dyan sa area. So, ito po yung bahay. Almost 350 square meters po yung plan. Up and down yan. Pero ang taas po, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura. So, tayo po at pasok tayo sa loob ng bahay. Ito po, malaki po yung terrace. Yung balkonahe nila dito. And kasama na po yung mga gamit. Meron lang po isang exception. May except na gamit. Yung pong may sentimental value. Yun po yung request ni ma'am. Kasi before po ako ay nagpaalam muna ako kay ma'am. Yan. So, yan yung door sa kabila. So, ang hindi lang po kasama daw po ay itong dining table. Yan. Yan lang daw po hindi kasama kasi sa ano pa yan, ninuno pa ata ni Lamam. Yan. Ito yung kanilang kusina. Tapos receiving area, malawak. Then meron pa pong sinaunang TV si ma'am. Oh. Yan. Pwede din maglagay ng TV doon. And ito po yung kanilang taas. Ito yung CR. Ito yung kwarto. CR. Pares po may CR yung room. Room 1 and room 2. Then, ito po yung isang kwarto. With aircon na po yan. Kulimlim na naman, haambon. Ito po yung CR dito. Wala pong nakatira dito. Nakausap ko nga si ma'am. Ito daw po ay halos hindi nila natirahan.
yung hagdan. Ito yung second, ano nila. Ano bang tawag dito? Pwede din palang matulog dito. Pag madaming bisita. Yan o. Lawak-lawak po kasi. Kung ano yung nasa labas, yun yung ano niya, sukat niya. Yan po. Yan, kita po ang may tao sa labas. Yan o, meron si mga sofa bed dito. Kasi siguro pag madami silang bisita. And ito may CR dito. So isa, dalawa, bali apat yung CR. Yan, CR yan. Ito yung bahay bakasyonan nila dito. So, baba na tayo mga farmland at iikot ko pa kayo dun sa kabila ng property. Ito po ay 28,288 square meters po. Clean title, solo title po mga ka-farmland. Wala pong utang sa buwis, bayad po as in malinis po ang tax. Patag na patag po. Ang lakas ng hangin. Ang presko. Ito po ay 32 million. Negotiable ito mga ka-farmland. At mabait kausap yung owner. Ayan. So, ito na lang yung part na hindi ko pa naiipakita sa inyo. Ayan po yung bakod. Yan si Mr. Ka-Farmland at tinutulungan niya akong gumawa ng mga short video. Yan. So, ayan yung bakod. Tingnan nyo naman po yung mahogany kalaki. Hanggang doon pa po. Dadalahin ko po kayo doon sa may mahogany. Located itong mga ka-farmland dito sa Barangay San Crispin, San Pablo City, Laguna. Ipapakita ko yung mga mahogany. Ang lalaki. Yan, medyo daming damo. Tabi-tabi po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na mahogany. Yun pagkalaki po ng Hindi ko pala kayang yapusin. Ayan ho. Hindi ko po kayang yapusin pala ang mahogany pagkalaki. Yung pong mga boundaryhan, may mga mahogany pong malalaki na nakatanim. Kaya po, yung niya, yung bakod, pag ang ugat po ay sumuot do sa ilalim ng bakod, so nasisira. Ipapakita ko sa inyo mga ka-farmland yung lansones, kadaming bunga. Kakatuwa po dito. Tingnan niyo po, Yan, tinatabasan na po ni Kuya ito, yung mga puno ng lansones. Kasi po naaanuhan, tingnan niyo po yan, Tapos abot na abot ko pa. Ang dami, Parang tingin ko longkong variety. Kasi ang mga native po, yung matataas katulad ng mga yan.
Ayan, mga native po yan. Tsaka ito, native. Pero dami din bunga. Ayan o, ang dami pong bunga din ito. Yan. So ito mga ka-farmland yung kabuuan ng 2.8 hectares or 28,288 square meters po. Na ang presyo po ng owner ay 32 million, negotiable naman kay owner. So sobrang bait, sobrang daling kausap ng may-ari ng lupa. Ito po ay walang problema sa dokumento. So clean title po ito. Located po ito sa Barangay San Crispin po ng San Pablo City, Laguna. Swerte na po na makakabili nito. May bahay bakasyonan na. Yung bakod i-develop na lang, ay itutuloy na lang, i-repair na lang po yung part ng may mga sira. Tapos yung bahay, okay pa po yung bahay. Yung tubig, kailangan lang po may bilhin atang piyesa dun sa motor. Ayan mga farmland. At ito po yung kabuuan ng aming video, located po dito sa San Pablo. So sa lahat po ng interested dito sa property na ito, message nyo lang po si Ka-Farmland TV, si Ka-Farmland 2.0, si Joy Amorosa Masaho, yung pong sa asawa ko si Arnel Malion Masaho, tsaka po si Batang Alae. And dun po sa bayaw ko naman si Juan Lander and Michael Sabio. So yun po yung mga account po na pinagpo-post namin, mga doon po nagpo-post. So paano mga farmland, nawa po ay nagustuhan nyo ang aming video dito sa property na ito. Message nyo lang po kami if ever po may mga interested buyer po dito. Madali pong kausap ang owner. Bye bye. Maraming salamat po sa lahat ng aming viewers, followers, and subscribers po ni Ka-Farmland TV. Naway lagi nyo po kaming suportahan at gabayan tayo lagi ng ating Panginoon. Mag-iingat po tayong lahat. Bye bye.